Okay, so magandang umaga po sa inyo lahat sa Philippines. Magsisimula na po tayo ng Bible study. Pag-aaralan po natin sa araw na ito yung sa ikalawang hari or Second Kings chapter 4 verses 1 to 7. So ang title po, When You Have Nothing Left by God but God. So kung ano man po yung sitwasyon po natin sa buhay ngayon, maaring walang-wala talaga tayo, no? Especially sa hirap po ng buhay ngayon, alam po natin na ang Diyos po ang pinaka-importante sa buhay po natin kahit na wala po tayo ng lahat-lahat ng mga bagay sa ating buhay. So bago po tayo doon pumunta sa ating pag-aaral, magpanalangin po muna tayo at idulog po natin sa Panginoon ang ating mga puso't isipan at ang pag-aaral po ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat pong muli sa inyong pagtitipon sa amin, Panginoon. It's been some time, Lord. I think more than a month already since we studied the Word of God together, Lord. And thank you, Lord, for this new tool na ginagamit po namin ngayon sa Microsoft Teams. I pray, Lord, na katulad ng ginamit po niyo ang Zoom, gamitin rin po ninyo ang teknolohiya na ito upang kami po ay patuloy na magkaroon ng online study and get together, O Lord, at patuloy po kami lumago sa aming pananampalataya. At sa mga tao po na makikinig po sa amin through Spotify, YouTube at sa Facebook po later on after this recording, nawa Panginoon sila rin po ay ma-encourage po at ma-challenge po sa message po sa araw na ito at nawa kung meron pong mga tao na hindi po mananampalataya sa Panginoon Kristo sa pamamagitan po ng aming pag-aaral sa araw na ito ay ibaling po nila ang kanilang puso't isipan, ang kanilang buhay sa Panginoong Kristo. Ito po lamang po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. So basahin ko po muna ang talata na ito upang makita po natin kung para po tungkol saan ang ating pag-aaralan sa araw na ito. So 2 Kings chapter 4 po verses 1 to 7. Sa Old Testament po ito. So sabi po sa Tagalog Bible, sumigaw nga kay Eliseo ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta na nagsasabi, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na, at iyong talastas na iyong likod ay natakot sa Panginoon, at ang pinagkautangan ay naparito upang kuning alipinin niya ang aking dalawang anak. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin, anong mayroon ka sa bahay? At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay liban sa isang palayok na langis. Na magkagayoy sinabi niya, ikaw ay yumaon, manghiram ka ng mga sisidlan sa labas sa lahat ng iyong mga kapitbahay, sa makatwid bagay ng mga walang lamang sisidlan. Huwag kang manghiram ng kaunti. Verse 4, at ikaw ay papasok at ikaw ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong ibubuhos ang langis sa lahat ng sisidlang yaon at iyong itatabi ang mapuno. Okay? Verse 5 po. Sa gayoy nilisan niya siya at siya at kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan. Kanilang dinala ang mga sisidlan sa kanya at kanyang pinagbuhusan. At nangyari, nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan at sinabi niya sa kanya, wala pang sisidlan at ang langis ay tumigil. And last po, verse 7, na magkagayoy na paroon siya at kanyang isinaysay sa lalaki ng Diyos. At kanya sinabi, ikaw ay yumaon, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong utang at mabuhay ka at ang iyong mga anak sa nalabi. So mga natira. Okay? So kita po natin dito, itong istorya po na to tungkol sa isang propeta na si Eliseo or Elisha sa English po at yung widow po, no? Na yung widow po na isang propeta at meron po siyang dalawang anak. Okay? So makikita po muna natin dito sa talata po ng Biblia na ito na minsan po dinaranas po natin yung pinakamahirap na panahon sa ating buhay, no? Yung tinatawag nating life's hardest season. Ang pinakamahirap po sa buhay talaga natin yung
nandun na po tayo sa dulo ng ating mga lubid, no? Sa dulo ng ating kakayahan. Yung sinasabi ko pong the end of yourself. Kumbaga sa ano, talagang said na kayo, walang-wala na kayo, wala na kayong mabalingan, wala kayong mautangan ng pera, at walang ibang taong tumutulong sa inyo, yun po ang pinakamahirap sa buhay ng tao. At alam po natin, maraming tao po ang naghihirap, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo po. Kahit dito po sa North America, marami pong mga naghihikahos. At sa kanila po talaga, nasa dulo na po sila ng kanilang mga kakayahan. At yun po ang pinakamahirap sa ating buhay. Yung wala na kayong mabalingan para humingi ng tulong. Wala na kayong mapuntahan para po magbigay sa inyo ng tulong sa inyong mga problema. So kita po natin dito sa istorya po natin yung balo, no? Yung asawa po niya namatay na po, isang propeta din po 'yon tulad po ni Eliseo, at hindi lang po 'yun, meron po silang dalawang anak, at yung dalawang anak po niya nasa risk po na maging alipin ng isang tao. Dahil alam po natin ang mga balo po sa Biblia, especially sa Old Testament, wala po silang trabaho. Nagdidepende lang po sila sa kanilang asawa nung buhay pa, at pag namatay na po yung asawa nila, magdidepende po sila sa ibang tao kung wala po silang sariling pamilya o mga kamag-anak. So mahirap po ang talagang buhay. At dahil po doon wala siyang income, wala po siyang sinasahod, wala po siyang pera, nabaon po siya sa utang. Dahil syempre po, kailangan po niyang pakainin ang kanyang mga anak, dalawang anak, at ang kanyang sarili. Okay? So nabaon po siya sa utang, at dahil po doon, yung pinagkakautangan po niya, sinabi na kailangang ibigay mo sa akin yung dalawang anak para pambayad sa utang mo, at sila ay magiging alipin. At siyempre po, sa isang magulang, napakahirap po yan. Dahil yung mga anak ang para nagiging sakripisyo para po sa pambayad sa utang. So makita po natin itong balo po na ito ay nasa tinatawag natin sa English na rock bottom, no? Talagang said na po siya, pigang-piga na po siya, wala siyang mabalingan. Pero makikita po natin dito sa Biblia na sa ating binasa na na-discover po niya, no? Natagpuan po niya na ang Diyos po talaga ay enough po para sa kanyang buhay. At kita po natin dito sa buhay po ng byuda na ito na talaga pong ang ating Panginoong Diyos ay gumagawa po ng mga milagro sa buhay natin. At itong mga milagro po na to ay hindi po natin minsan maintindihan. At kung babasahin pa po natin uli ang talata po na ito sa Biblia, talagang nakakabighani po, no? Talagang nakakagulat yung nangyari po ito. Kaya nga po minsan ang mga tao, akala nila itong mga istorya sa Biblia ay katang-isip lang po, no? Parang imagination lang po natin. Pero nangyari po ito talaga. At sa kasalukuyang pamumuhay po natin, ito po ay maaaring din po mangyari. Maaaring hindi eksakto, katulad po ng na-experience po ng byuda na ito, pero in some other ways po, nangyayari pa rin po sa ating buhay. Pero importante po dito, talagang kailangan magdepende po tayo sa Panginoong Diyos. Okay? So ang pangunahin po natin kaisipan dito, when you have nothing left but God, you will find that God is more than enough. Okay? Tayo po mga Kristiyano, itong kasama po natin sa Bible study, alam po natin, tayo po, kahit ako rin po, na-experience din ko yung panahon na wala po akong hanap buhay dito, wala pong sinasahod, dahil nawalan po ako ng trabaho, nagsaro yung ang pinagtatrabahuan ko, na na-realize ko po sa panahon na yun, it's about probably more than a year din po na wala pong trabaho. Pero sa isang taon po na yun na wala pong hanap buhay, talagang ang Panginoon ay nag-provide po ng kanyang ng mga pangangailangan po namin bilang pamilya. At ginamit po niya iba-ibang mga tao, okay? Para po maging tulong po. So ganun po ang ating Panginoon. Ginagamit po niya ang lahat ng mga tao sa ating paligid upang ipahiwatig sa atin na siya lang po dapat nating dependahan. Siya po dapat nating balingan sa lahat ng ating mga problema, especially kung tayo po ay said at pigang-piga na po sa ating mga pangangailangan. So, God is more than enough. Kung wala na po tayo talagang babalingan, ang Panginoong Diyos po ang dapat nating balingan. Hindi ko po naman sinasabi na kailangang
wala na pong tumulong sa atin, wala na tayong mabalingan bago pumunta sa Diyos. Kung maaari po tayong tumungo kaagad sa Diyos at tumingi ng tulong sa Kanya, kahit nagsisimula pa lang tayo magkaroon ng problema, yun po ang dapat nating gawin. Dapat po talaga kahit na ano po yung problema natin sa kalusugan, sa pinansyal, sa pamumuhay po natin, sa mga relationship po natin, ang Diyos po dapat ang lagi nating balingan. Siya po dapat nating gawing first resort. So yan po makikita po natin sa istorya po nitong byuda na ito. Okay? So ang makikita po natin dito, 3 points, no? 3 important things na i-share ko po sa inyo lahat. Una-una, God delights to take our emptiness. Okay? So itong byuda po dito, empty po siya. Kita po niya. Kita po ninyo, ang kanyang possession po, ang kanyang property lang po, bukod sa kanyang dalawang anak, ay isa pong palayok ng langis. 1 jar of oil. During that time, almost nothing po yun. At hindi po yung makakasustain po sa buhay po nila. Pero ang Panginoon, siya po ang gumagawa ng mga milagro. Kung tayo po ay empty, kung tayo po ay talagang may matinding pangangailangan, siya po ay talagang gumagawa sa ating buhay. So He takes our emptiness. Ano pong ginagawa niya sa ating mga kawalan? He fills it with His provision. So, dahil dito po nakita natin kung tayo talagang walang-wala na, tayo po ay magdidepende sa Panginoon sa ating mga pangailangan. Siya po ang magpupuno ng ating mga pangailangan. At hindi lang po yun. Minumultiply po niya yung mga blessings po niya sa atin. Pero tingnan po ninyo ano yung purpose po niya. Bakit po niya ginagawa ito? Bakit niya pinupuno ang ating mga pangailangan? Ito po ay para sa kanyang glory. Para po siya ay papurihan at maluwalhati ang kanyang pangalan sa ating kalagitnaan. So yun po ang purpose. Sa lahat po ng ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, okay? Especially tayo mga Kristiyano, yun po ay para sa kanyang glory. Para po siya ay maipakilala natin sa ating mga kapwa-tao, especially sa mga tao na hindi pa po nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Okay? So tingnan po natin itong talata po na ito sa 2 Kings chapter 4, verse by verse, at tingnan po natin kung ano po yung mga lesson na natutuhan ng byuda at ano po yung lesson na matututuhan din po natin. Okay? So una-una po, kita po natin yung desperation po ng byuda. So, okay, so basahin ko po ulit yung verse 1. Basahin ko po ito sa more, kasi binasa ko po kaninang Tagalog Bible is medyo yung mga malalim na Tagalog. Ngayon po, basahin ko yung sa contemporary na Tagalog po. Okay, sa verse 1 po. May isang byuda na ang asawa ay dating kaanib sa grupo ng mga propeta. Isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Ito po yung si Elisha, yung propeta. Sinabi niya, patay na po ang asawa ko na inyong lingkod at alam niyo kung gaano niya ginagalang ang Panginoon. So, yung asawa po nitong widow na to, ng byuda, man of God din po siya. He fears God. Takot po siya sa Diyos. Ginagalang po niya ang Diyos at sinasamba po niya ang Diyos. So, kita po natin dito, hindi po to isang propeta na peke. Ito po isang tunay na propeta tulad po ni Eliseo, pero namatay nga po siya. Hindi po natin alam kung anong dahilan. Okay? Kung ano po anong reason kung paano siya namatay. Ngunit ngayon, sabi po ng byuda, ang tao na pinagkakautangan niya ay dumating upang kunin ang dalawang anak na lalaki at gawing alipin. Siyempre, kung kayo po ang may anak na ganito, dalawang anak, maliit, maaaring mga teenager na po to or young adult na po, ayaw nyo po mahiwalay ang mga anak po ninyo, especially po, byuda siya. At hindi lang po yun, mahihiwalay dahil gagawin silang alipin ng pinagkakautangan. So, kita po natin dito, especially during that time, sa time ng Bible, sa Old Testament, pag nawala, katulad ng sabi ko po kanina, kung yung asawa po na isang babae ay namatay na, ang byuda po talaga ay most of the time, left alone po sila. Dahil una-una, kung wala po silang kamag-anak at wala pong magsusustento po sa kanilang mga pangailangan, talagang sila po ay magkakaroon ng homelessness, no? Wala po silang bahay, walang trabaho, walang pagkakakitaan, at wala ring kakainin. So mahirap po yun, lalo na meron po siyang dalawang anak. At hindi lang po yun, dahil may matinding pagkakautang yung kanyang asawa nung nabubuhay pa para mag-survive po. Siyempre po, tandaan po natin, ang mga propeta po,
during that time. Hindi po sila talaga mayayaman, mahihirap po sila. Sila po ay nagdidepende rin sa binibigay ng iba nilang kapwa-tao. Okay? So, yung pagkakautang po nitong husband po nung byuda na ito ay because of survival, not because of wastefulness, no? Hindi lang siya gumastos para po sa sarili lang nila, kundi para po sa kanilang mga pangangailangan. And then, yung mga anak nga po niya ay threatened with slavery, maging alipin. At alam po natin, this will be a family crisis. Okay, malaking crisis po to sa pamilya. So, isa pong makita po natin sa New Testament ay yung prodigal son po, no? Yung prodigal son po, nung siya po ay lumayo sa kanyang ama for several years dahil ginastos po niya lahat ng pera na binigay sa kanya ng ama niya. Nung nagastos po niya lahat, ano pong ginawa niya? Bumalik po siya sa kanyang ama. Dahil alam po niya, yung ama po niya ang makakatulong lamang sa kanyang paghihirap. So ito pong byuda at ang kanyang asawa na namatay na, hindi naman po tulad ng prodigal son, no? Pero ang pagkakatulad po nila ay desperate po sila. Alam po nila na pag sila po ay nasa kaduluduluhan ng kanilang mga pangailangan, na kanilang tinatawag nating end of their ropes, alam po nila kung saan sila pupunta. At ito pong byuda, alam po niya, ang mapupuntahan po niya ay itong man of God, itong propeta po na si Eliseo. Si Eliseo po, siya po yung kapalit po ni Elijah. Si Elijah po ay before this time happened, ay dinalaw na po ng Panginoon papunta sa langit. Si Elijah po, isa sa mga propeta na hindi po namatay. Siya po ay tinatawag natin, kung tinatawag natin sa New Testament, na rapture po siya. Okay? Napunta po siya sa langit with his body, no? Hindi po siya namatay. Dinala po siya ng Panginoon diretso sa langit, kasama po ng kanyang katawan. Okay? So kita po natin dito yung byuda, talagang desperate po siya. At dahil desperate po siya, tumungo po siya sa man of God na si Eliseo. Okay? So makita po natin dito isang lesson, no? Desperation drives us to God. Tayo po mga Kristiyano, yan po isa sa mga quality po natin. Alam po natin na kung talagang kailangan matinding pangailangan natin, tayo po ay dumidiretso sa Diyos. Of course, hindi po na maibig sabihin na kung kailan po tayo walang-wala na saka tayo tutungo sa Diyos. Dapat po kahit na sa times of prosperity, pupunta na po tayo sa Panginoon, humingi na po ng tulong sa Kanya at sumasamba na po tayo sa Kanya. Yun po yung napaka-importanting dapat nating gawin bilang mga Kristiyano. Alam po natin ang mga tao sa mundong ito, instead na lumapit po sila sa Diyos dahil hindi po nila kilala ang Diyos, lumalapit sila kung sino-sinong tao, sa gobyerno o sa ibang mga kapwa nila na makakatulong sa kanila. Pero alam po natin, ang mga kapwa natin tao ay may limitasyon po sa kanilang maitutulong. Pero ang Diyos po, walang limitasyon. Dahil siya po ang may pag-aari ng buong mundo at ng buong universe. Kaya dapat po, especially tayo bilang mga Kristiyano, sa Diyos lamang po tayo lalapit. Whether in times of prosperity or in times of poverty, siya po ang ating lalapitan. Hindi po tayo kailangang magkaroon ng ganitong problema tulad ng byuda. Okay? Pero napaka-importanting lesson po niya sa atin. Desperation should drive us to the Lord. At napaka-importante po niya, especially sa sitwasyon po ng mundo ngayon. Hindi lang po hirap ang buhay, kundi napakatalamak na po talaga ang kasamaan ng tao. Okay? Nabalitaan na po ninyo, for the past few weeks, marami po mga krimen na nangyayari, especially dito sa North America. And recently nga po, yung isang conservative activist na Christian din po, ay pinaslang po. Okay? 2 days ago. Okay? So talagang talamak na po ang violence, ang kasamaan ng tao. At lalo na po tayong dapat na lumapit sa Diyos during this time. Okay? Kaya nga po, nasisense ko po talagang siguro napakalapit na talaga ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. Dahil yung talagang yung evil po, yung evil sa puso po ng tao ay talagang masyado nang matindi kumpara sa mga 10 years ago, 20 years ago, or even 30 years ago. Sobrang-sobra na po talaga ang kasamaan sa puso ng mga tao. Okay? So yun ang makita po nating unang lesson, desperation drives us to the Lord.
Okay? So makita po natin sa susunod na bahagi dito kung ano pong nadiskubre ng biyudang ito. Okay? Nagdiskubre po niya ang kapangyarihan po ng Diyos. Okay? So tingnan po natin sa verses 2 to 4. Sinabi sa kanya ni Eliseo, ano ang may tutulong ko sa iyo? Sabihin mo sa akin, ano ang mayroon sa bahay mo? So sumagot ang babae, wala po, maliban lang sa kaunting langis ng olibo sa lalagyan. So sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming sisidlan. Pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay niyo at isara niyo ang pinto. Ibuhos niyo ang langis sa lahat ng sisidlan, itabi mo ang bawat sisidlan na mapupuno mo. Okay? So dito po na-discover ng byuda na ito ang isang strange po no na instruction galing po sa propeta na ito. Sinabi po ni Elisha, anong meron ka sa bahay? Okay? So sinabi po ng byuda, isa lang pong palayok o sisidlan ng langis. Okay? So ano makita po nating lesson dito? Una-una, God uses what we already have. Tinanong po ni Elisha o ni Eliseo sa byuda, ano ang meron ka sa bahay mo? So parang tayo po sa ngayon, no? Minsan po kasi tayo po ay naghahangad ng mga bagay na wala tayo. Pero ang Diyos po, ginagamit po niya yung mga bagay na meron tayo. Kaya kung meron po tayong mga talento, yung mga skills, yung abilities. Minsan po gusto nating pagsilbihan ng Panginoong Diyos. Pero sinasabi natin, Panginoon, hindi ako makapag-serve sa inyo kasi wala akong ganitong talent, wala akong ganitong gift, wala akong ability. Kumbaga sa negative po kaagad ang ating iniisip. Hindi natin iniisip na binibigyan po tayo ng Panginoon ng mga gifts, mga spiritual gifts, ng mga talento, abilidad para gamitin po natin sa pagsisilbi po sa Kanya. So, ganun din po dito sa byuda. God uses what the widow already had. Meron po siyang isang sisidlan ng langis at sabi po ni Eliseo, enough na po yan. Yan ang gagamitin natin para magkaroon kayo ng pagkakakitaan. So, ganun din po sa atin, no? Pag nagsisilbi tayo sa Panginoong Diyos, wag po natin isipin, Panginoon, wala akong ganito. Panginoon, wala akong ganoon. Ba't hindi po natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, ito po lamang ang pinagkaloob niyo sa akin. Gamitin po ninyo. Naalala ko po tuloy yung istorya po ni Moses, no? Nung una po siya tinawag ng Panginoong Diyos para maging leader po ng bayan ng Israel. Siya po maging deliverer. Sabi po niya, ang dami po niya excuses. Sabi po niya, Panginoon, anong sasabihin ko sa mga bayan ng Israel? Anong pangalan mo? Then sinabi pa niya, Panginoon, hindi ako magaling magsalita. So kumbaga sa gano'n din po tayo para si Moses. Gusto natin magsilbi sa Panginoon pero marami tayong excuses. Pero sabi po ng Panginoon, I don't need your excuses. I need your commitment. Kailangan lamang na mag-surrender ka at gamitin mo kung ano yung binigay ko sa iyo. So, ganoon din po sa byuda. Nais pong gamitin ng Diyos kung ano po yung nasa bahay po ng byuda. At yun po talaga ang ginamit niya. No? Isa pong halimbawa pa dito ay yung bata po na lalaki sa feeding of the 5,000 na kung natatandaan po ninyo. Doon po, yung bata na ito, meron po siyang 5 loaves and 2 fish, di ba? 2 isda. Pero ang ginawa po ng Jesus, nanalangin po siya, nagpasalamat at nag-multiply po yun. They were able to feed the 5,000 people. Maaring more than 5,000 nga po yun kasi sabi po sa Biblia, 5,000 men. So kung meron pa mga women, baka 10,000 pa yun. O kung may mga bata pa, baka umawit pa ng almost 15,000. So, ginamit po ni Jesus ang dala-dala po ng bata. At dito po, gagamitin po ng Diyos yung sisidlan ng langis ng byudang ito. So, isa po natin malalaman po o malalearn po dito na aralin ay faith requires obedience. Okay? Faith requires obedience. Kahit po yung instructions na bigay po sa atin ng Panginoon ay minsan po ay kakatwa, no? Strange. Parang weird. Katulad po dito, sabi po ni Eliseo,
Humiram ka ng maraming sisidlan sa mga kapitbahay mo. Huwag kang kumuha ng kaunti lamang, kumuha ka ng as many as possible. Kung kayo po yung byuda na yan, siguro mag-iisip tayo. Anong relasyon nun? Meron akong isang sisidlan ng langis, pero kukuha ko ng mga empty, na mga jars, na mga palayok, na mga sisidlan sa aking kapitbahay. Paano yung magiging source ng aking income? Pero itong byuda po, dahil siyempre, nandun na po siya sa end ng kanyang rope, no? Rock bottom na po yung kanyang buhay. Hindi na po siya nagtanong. Ginawa lang po niya yung instruction ng Diyos sa kanya through Elisha. So, ganoon din po sa tayo. Kung tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, then tayo po ay susunod sa kanya mga instruction, sa kanya mga commandment. Okay? So, faith requires obedience. At tandaan po natin, ang measure po ng blessing na ibibigay po sa atin ng Panginoon ay equal sa measure po ng ating pananampalataya sa Kanya. Kung ang ating pananampalataya sa Kanya ay maliit lamang, then yung blessing po sa atin ay maliit din po. Pero kung ang ating pananampalataya sa Kanya ay talagang malaki, dahil alam po natin na ang ating Diyos ay pwedeng gumawa ng milagro, not necessarily unusual na mga bagay o sitwasyon sa buhay natin, kahit yung simpleng sitwasyon lang po, kung malaki po ang ating pananampalataya sa Diyos at alam po natin na He can do the most impossible things in the world, then ganun din po magiging measure ng ating blessing. So sometimes po, hindi natin nakakamtan yung blessing na hinahangad po natin sa Panginoong Diyos dahil yung pananampalataya natin sa Kanya ay napakaliit. Kailangan palakasin po natin ang ating pananampalataya sa Kanya. At siyempre po, meron pong limitasyon po yan. Doesn't mean na yung kung gusto mo magkaroon ng napakalaking bahay, no? At sabi mo, oh, malakas ang pananampalataya ko na magkakaroon ako malaking-malaking bahay at maraming sasakyan. Siyempre po, hindi rin po pagpakakaloob ng Panginoon yon. Kasi kung di po naman nyo kailangan yon, at yun po ay want lang po, hindi need, then hindi po bibigay ng Panginoon. So, siyempre, ibig sabihin po nito, yung pananampalataya natin dapat ayon pa rin po sa kalooban ng Diyos. At alam po natin, ang kalooban ng Diyos ay nasa Biblia. Hindi po niya tayo bibigyan ng mga bagay na sobra-sobra po. Bibigay niya po sa atin yung ating pangangailangan lamang po. So the measure of a blessing is also equal to the measure of your faith. Isa pang halimbawa po dito ay si Noah sa Genesis chapter 6 po. Nung siya po'y tinawag ng Diyos na gumawa ng malaking boat, no? O tinatawag nating ark, strange po yung command niya. Sabi po niya, ang Diyos sa kay Noah, gumawa ka ng isang malaking ark, no? Big ark or big boat. Dahil after many days, magkakaroon po ng ulan at magbabaha sa buong mundo. During that time po, hindi pa po umuulan at hindi pa po bumabaha. First time lang po yung mangyayari sa mundong iyon, sa panahong na iyon. So, kung kayo po si Noah at kayo medyo doubtful kayo, no? Kayo po ay talagang isang tao na lagi nag-iisip, laging iniisip kung tama ba ito o mali ba ito? Siguro sabihin po ninyo, Panginoon, pagawin mo ako ng malaking ark, hindi pa naman nagbaba. Ano yung baha? Ano ba yung ulan? Right? So, pero si Noah po, wala po siyang tanong-tanong. Sinunod po niya kaagad ang sinabi po ng Diyos sa kanya. So, kasi ganito po yan eh. Bakit natin sinusunod kaagad at gusto ng Panginoon sundin natin kaagad yung kautusan po niya sa atin? Dahil alam po natin ang Diyos ay hindi po nagkakamali. Perfect po siya. So kung binibigyan niya po tayo ng utos o ng instruction, whether sa ministry po yan o sa ating buhay na pang-araw-araw, mapagkakatiwalaan po natin siya. Hindi po niya tayo niloloko, hindi po siya nagsisinungaling sa atin dahil siya po ay Diyos. So kung we believe that the Lord Jesus Christ is our Lord and our Master, hindi lang po basta teacher, kung siya po ay Panginoon natin, siya po ay ating leader, then hindi po ba dapat sabihin natin sa Kanya, Yes Lord, I will obey you. Kasi po, ironic po yun, parang nakakatuwa, nakakagulat naman po na tinatawag natin ang
Panginoong Hesukristo na Panginoon o Lord or Master, pero there are times na sinasabi natin sa Kanya, Panginoon, hindi pa po ngayon. Hindi ko pa po ngayon gagawin ang iniutos niyo sa akin. Pwede bang bukas na lang? O pwede bang next week na lang? Hindi pa ako ready eh. Hindi po tama yon. Dahil kung siya pong ating Panginoon, pag sinabi niya ngayon, inuutusan kita na gawin mo ito, then gagawin po natin kaagad. Ganun po ang natagpuan po ng byuda na ito. At iba po mga karakter po sa Bible, dapat po nating sundin ang kanilang mga halimbawa. Kahit si Jesus lang din po, alam po natin na siya po ay anak ng Diyos, siya po ay Diyos. Sinusunod pa rin po niya ang kautusan po ng kanyang Ama. Lalong-lalo na po tayo. Kailangan po natin sundin ang kautusan ng ating Diyos at ang ating Panginoong Hesus. Then pangatlo po, kita po natin sa verse 5 to 7, yung milagro na nangyari po sa buhay ng byuda, the widow's deliverance. Okay? Basahin ko po sa verses 5 to 7. Kaya ginawa ng babae ang iniutos ni Eliseo sa kanya at isinira nila ang pinto ng bahay nila. Pagkatapos, dinala sa kanya ng mga anak niya ang mga sinidlan at nilagyan niya ito ng langis. Tanda po ninyo, isang sinidlan lang po ang may langis. Yung iba, empty po yung lahat yun. Pero ano po nangyari? Nang mapuno na ang lahat ng sisidlan, kita po nyo, milagro po yun. Napuno ang lahat ng sisidlang. From one jar, one container ng oil, napuno po lahat ng sisidlan na empty po. Sinabi niya sa isa sa kanyang mga anak, bigyan mo pa ako ng sisidlan. Sumagot ang anak niya, sabi po ng anak, wala na pong sisidlan at tumigil na ang pag-agos ng langis. Pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos at sinabi niya ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa kanya, umalis ka at ipagbili ang langis at bayaran mo ang utang mo. May matitirang ka pang sapat na pera na ikabubuhay ninyo ng mga anak mo. So kita po ninyo, hindi lang po naging sapat para sa kanilang pangangailangan sa araw na yon, pero sabi, may matitira pa, may mga leftover pa. Mababayaran pa yung utang niya at magkakaroon po sila ng pera para sa kanilang mga pangangailangan sa future po nila. Kita po ninyo, saan po manggagaling itong milagro na ito? Na isang sisidlang na nalangis na puno yung maraming sisidlan sa pamagitan ng pagpo-pour lang po, paglilipat-lipat ng langis sa lahat ng sisidlan. Ang Diyos lamang po makakagawa nun. At pinangako po ng Diyos yun sa pamagitan ng Eliseo. So makita po natin, katulad ng sinabi ko po kanina, faith requires obedience. So itong si byuda po, sumunod po siya sa utos. At dahil po dito, the oil flows until all the vessels are full. Okay? Tuloy-tuloy po. Paano po nangyari yun? Isang sitid lang pero lahat ng vessels na kinuha po niya na hiniram po niya sa kanyang kapitbahay na puno po lahat. Okay? Diyos lamang po ang makakagawa ng ganitong milagro. And the oil stops only when the jars run out. So naubos na po yung sisidlan, din naubos na rin po ang pagdaloy ng langis. So sabi po ni Elisha, sell the oil, pay the debt, and live on the rest. So ano po mga lesson na makita po natin? Una-una, God provides abundantly. So ang Panginoong Diyos po natin, hindi po siya stingy, no? Hindi po siya kuripot. Pag nagbigay po siya ng blessings, talagang matindi po. Sa sobrang dami. Minsan tayo po na ma-overwhelm. Hindi na natin ma-contain ang ating kasiyahan. Okay? Kaya nga meron po yung kung natatanda po niyo, mga paborito natin, mga old hymns, no? Yung count your blessings, di ba? Count your blessings, name them one by one. Minsan po kasi tayo, no? Lagi natin kinakount yung mga complaints natin, yung mga problema. Siguro para maging maayos ang ating buhay Kristiyano especially, i-count po natin yung blessings rather than yung problems. At mababawasan po ang ating anxiety, yung pagwo-worry po natin, at yung mga problema din po natin sa ating kalusugan kung lagi po tayong magka-count sa blessings. God provides abundantly. Pangalawa po, God honors faith and obedience. Hindi po enough na manampalataya lang po sa Panginoon dahil ang ating pananampalataya ay
na prove natin na totoo sa pamamagitan ng ating pagsunod sa utos po niya. At pangatlo, God turns emptiness into overflow. Itong byuda po, walang-wala. Ang kanyang mga anak ay muntik nang maging alipin ng isang tao na pinagkakautangan nila. Pero ano ginawa po ng Panginoon? Binaliktad po niya ang sitwasyon ng byudang ito. Yung emptiness po niya naging overflow, naging abundant po ang kanilang pera. Nabayaran ng utang nila, meron pa silang extra na money para po sa kanilang mga iba pang mga pangailangan. So again, sino po ang may gumawa nito? Diyos lamang po. Tandaan po natin yung una nating prinsipyo na sinabi ko po kanina, God delights to take our emptiness. Okay? Doon po siya nasisiyahan na yung emptiness po natin, finifill po niya with His provision. And lastly, tandaan po ninyo, He multiplies our provision for His glory. So yun po ang essence po ng ating pinag-aralan. At lahat ng pinag-aaralan po natin sa ating mga Bible study, whether yan po ay tungkol sa byuda, whether ay tungkol po sa prodigal son, tungkol po sa Good Samaritan, ang lahat ng iyon po ay isa lang po ang patutunguhan para sa papuri at kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Yun po ang ultimate purpose ng ating mga buhay bilang Kristiyano. Sabi po ng Biblia sa Isaiah 43 verse 7, God created us for His glory. So hindi lang po tayo mga Kristiyano, kundi lahat ng tao sa mundo nito. Even yung mga tao na hindi po naniniwala sa Diyos. They are all created for God's glory. Kaya nga po dapat tayo sumamba sa Panginoon. He deserves our worship because glory belongs to God only. Wala po tayong glory kung wala po ang Diyos. So dapat po bigay po natin ang lahat ng ating mga accomplishments, achievements, ang ating mga accolades, yung mga titles po natin, lahat ng ating mga nagawang mabuti para po papurihan at maluwalhati ang ating Panginoong Diyos. So in conclusion po, kita po natin itong byuda, nagsimula po siya sa despair, na-deliver po siya ng Panginoon. Yung poverty po niya naging provision. Okay? Mahirap po siya ngayon, nagkaroon po sila ng maraming blessings. Ay yung fear po niya ng kanyang mga anak ay maging alipin, tinurn po yan ng Panginoon into faith and obedience. So nakita po natin, she placed whatever is little in her hands, binigay po niya sa malaking kamay po ng ating Panginoon Diyos. Ganun din po, kaya tayo po wag po tayo maging stingy o kuripot. Maging generous po tayo. Hindi lang po sa ating mga pera, kundi generous din po tayo sa ating pagsiserve po sa Panginoon. Dahil kung ibigay po natin yung 2 isda natin at 5 loaves of bread, kung ibigay po natin sa Kanya kung ano man po yung meron tayo, kahit katiting lang po yan, imumultiply po yan ng Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. Tandaan po natin, lahat ng ating possessions, yung mga property po natin, hindi po yan galing sa atin. Galing po yan sa Diyos. Tayo po ay hindi owners, tayo po ay managers po ng lahat ng mga bagay. Kahit may blessings na galing po sa Panginoon, we are just managers. And God blesses us so that we can be a blessing to other people. Napaka-importante po yan na dapat nating tandaan. Your emptiness, kung ano man po yung empty kayo sa buhay ninyo, that is God's opportunity para gamitin po yun. Para po kayo ay ma-provide, para magkaroon ko ng abundance, at para po siya po ay maluwalhati. So wag po ninyo kalilimutan, kung kayo po ay nasa crisis po na inyong buhay at tinulungan kayo ng Diyos, wag niyo po siyang kalilimutan na papurihan. At ipahiwatig niyo sa lahat ng mga tao na siya po ang dahilan kaya po kayo ay maraming blessings sa inyong mga buhay. Okay? So, bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong i-address yung mga makikinig po sa atin later on sa recording na ito. Kung kayo po ay hindi po Kristiyano, nais ko pong sabihin sa inyo, ipahayag sa inyo na nais po ng Diyos na kayo po ay magkaroon ng relationship sa Kanya.
Dahil kayo po ay kinreate po ng Diyos for His glory. Ano ibig sabihin po nun? Lahat po tayo na nilalang po dito sa mundong ito, especially tayo mga human beings, mga tao, mahal po tayo ng Diyos. Nais po niya na tayo po ay may ugnayan sa Kanya, may connection sa Kanya in a real, personal, and intimate way. Kaya lang po, may mga tao na ayaw maniwala sa Diyos dahil yun po ang kanilang kinagisnan o kaya hindi nila maintindihan yung misteryo ng Diyos sa kanilang buhay. So gusto ko pong ipakilala sa inyo ang Diyos na ito. Una-una po, ano pong dahilan kung bakit hindi na maraming tao ang hindi kilala ang Diyos or ayaw nilang makilala ang Diyos. Ang dahilan po niyan ay yung kasalanan. Sabi po ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung pagkakasala na yon ang dahilan kung bakit wala tayong relationship kay Jesus Christ sa ating Panginoong Diyos. Ano ibig sabihin po ng pagkakasala o kasalanan? Ibig sabihin po nun, sumuway po tayo sa kanyang utos. Kung alam po ninyo yung 10 Commandments at isa po doon ay violate po ninyo, hindi nyo sinunod at nagrebelde kayo sa isa sa mga commandments na yon, kayo po ay makasalanan. Isa po dong kasalanan na binabanggit ay huwag kayong magsinungaling. At alam po natin, kayo po, at least once in your life ay nagsinungaling po kayo. At hindi nyo pwedeng sabihin sa akin na, hindi ako nagsinungaling, Pastor. Never ako nagsinungaling. Okay? The moment na sinabi po ninyo na never kayo nagsinungaling, ay nagsinungaling na po kayo. Kasi walang isang tao na hindi nagsinungaling. Kahit isang beses lang po sa buhay po natin. At sabi po ng Biblia, kung tayo po ay nag-violate ng isang command ng Diyos, na-violate na po natin lahat ng command po niya na sinasabi po sa Biblia. So, ano ibig sabihin po nun? Dahil tayo makasalanan, tayo po ay pupunta sa impyerno. Yung pong destinasyon ng lahat ng tao by default. Hell po, impyerno ang pupuntahan po natin dahil wala tayong relationship sa Panginoong Hesus. Pero may ginawa pong Panginoon, no? Sabi po ng Panginoon ng Biblia sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Okay? So dahil sa ating kasalanan, yung nga, tayo po ay mamamatay. Hindi lang po physical, kundi spiritual. Ibig sabihin, habang buhay tayong maihiwalay sa Diyos na naglalang sa atin. At tiyan po yun po nga sinasabi ko sa impyerno, sa lawa ng apoy, na para po kay Satanas at para po sa kanyang mga demonyo. At tayo rin po, by default, dun po mapupunta dahil sa ating kasalanan. Pero sa Romans 6:23, yung second part po na sabi, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya nga po may word na but, gayon pa man. Kahit na tayo mamamatay dahil sa ating kasalanan at mapupunta tayo sa impyerno, merong ginawa po ang Diyos. Binigyan niya po tayo ng gift, ng handog na buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na yon ay mapapasa atin lamang sa pamamagitan ni Heso Kristo. Ano po ang ginawa ni Heso Kristo? More than 2,000 years ago po, siya po ay ibinuwis po niya ang kanyang buhay para sa kasalanan ng buong mundo. Hindi lang po ng mga tao during his time, but also para sa mga tao before siya mamatay at para sa mga taong pagkatapos po niyang mamatay. And that includes all of us at yung mga susunod na henerasyon po o salinlahi after us. So, yung kamatayan po ni Kristo sa krus ay valid po for before and after his death. So, lahat ng tao na namatay, na namatay po bago po si Kristo ay pinako sa krus, yun po ay pwede po magkaroon ng kaligtasan. At yung mga tao po, after po ng pagkapako sa krus ni Kristo, ay pwede rin po magkaroon ng kaligtasan. So, before and after. So, lahat po ng tao ay pwede po maligtas dahil po sa kamatayan ni Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo. At hindi lang po namatay si Jesus sa krus. Pagkatapos po ng pangatlong araw, siya po ay nabuhay na maguli. At yun po tinatawag namin na gospel. Jesus Christ died for our sins according to the scripture. He was buried and then
He was raised from the dead on the third day according to Scripture. So namatay po si Kristo para po siya po maging substitute po sa ating mga kasalanan. Dahil po tayo bilang makasalanan, tayo pong dapat na ipinako sa krus. Tayo pong dapat na may death penalty. Pero si Kristo po ay namatay sa krus para po hindi tayo kailangang ipako sa krus. Para po hindi tayo bigyan ng death penalty. Inako po niya yung judgment po ng Diyos para sa atin. Kaya nga po yung tinatawag natin na substitutionary exchange. Siya po naging substitute para sa bawat isa sa atin para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung handog na ibinibigay po sa atin ni Jesus sa bawat isa sa atin. Nais po niya na tanggapin natin yon. At alam po ninyo, ang handog, hindi po mapapasa atin o hindi mapapasa inyo kung hindi nyo tatanggapin. Okay? Pag sinabi nyo, yes, naintindihan ko yung handog na buhay na walang hanggan, pero ayokong tanggapin yon. So kung hindi po natin tatanggapin yung handog na buhay na walang hanggan, then hindi po mapapasa atin yon. At hindi po mapapasa atin, then hindi rin po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So by default, doon pa rin po tayo sa lawa ng impyerno pupunta. So simple po, nais ko pong kayo ay maligtas, nais ko pong kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At nais po especially ng Diyos na magkaroon kayo ng personal relationship sa Kanya sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. So paano po natin gagawin yon? Basahin ko lang po sa inyo sa Romans chapter 10. Ano po dapat ninyong gawin upang tanggapin po yung buhay na walang hanggan? Okay? So sa Romans po, chapter 10, verses 9 to 10. Okay? Sa Tagalog Bible po, ito po yung sabi ng Biblia. Kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at hindi ka mapupunta sa langit, kundi hindi ka mapupunta sa impyerno, kundi mapupunta ka sa langit, kung saan po nakataan ang Diyos. And then verse 10, sapagkat itinuturing ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niyang siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. So kita po ninyo, anong dapat po natin gawin? Upang tayo maligtas, tanggapin po natin yung handog. Paano po natin tatanggapin ang handog? Manampalataya kayo na si Jesus ang Panginoon at siya po'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli. At sabi po ng Biblia, kung ito po ay sincerely na tinatanggap po nyo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, kayo po ay maliligtas. Kayo po ay mapapatawad sa inyong mga kasalanan. Okay? So manalangin po muna tayo, especially kayo po na gusto po ninyong tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Manalangin po tayo at nawa ay tanggapin nyo po siya upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, mapatawad ang inyong kasalanan at magkaroon po kayo ng personal na relationship kay Kristo. At doon po sa mga Kristiyano na po, ipahayag po ninyo ang mabuting balita. At kung meron po kayong mga blessings tulad po ng byuda, i-share po ninyo yung blessings na yon sa ibang tao. So manalangin po tayo. Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang mga taong nakikinig po sa amin sa recording po. At nawa kung sila man po ang wala pa pong relationship kay Kristo, nawa ay sila po ay humingi ng patawad sa inyo at tanggapin po nila ang handog na buhay na walang hanggan na galing po sa Kanya. At sumampalataya po sa Kanyang pangalan, manalangin sa Kanya at tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas. At sa mga Kristiyano, Panginoon, na mayroon na pong relationship kay Kristo, nanalangin po ako na ibahagi rin po nila ang kanilang mga pagpapala sa ibang tao, sa kanilang kapwa, na kailangan po ng buhay na walang hanggan. Kami rin po na itong miyembro po ng aming Bible Study Group, nanalangin po ako, Panginoon, na bawat isa sa amin ay patuloy na ibahagi ang mabuting balita. Dahil alam po namin talagang matindi na po ang kasalanan sa buong mundo na ngayon, Panginoon. Pasama ng pasama po
ang puso ng tao. At marami pong tao ang hindi pa po nakakilala sa Panginoong Kristo. So bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, bigyan niyo po kami ng katapangan, bigyan niyo po kami ng boses, ng tinig para ipahayag po ang mabuting balita. Salamat po muli, Panginoon, at itataas po namin sa inyo ang aming mga panalangin sa pangalan ni Kristo. Amen. Okay. Amen.